Sa Estoslo, sa East Island Villa. Nalaglag sa lupa ang mga dilaw na dahon na parang kumakaway na paru-paro. Nakaupo sa likod ng mesa. Nagbabasa si Almaro ng libro. Ginawa ang lahat ng makakaya para matuon ang pansin niya. Pero hindi niya ito kaya. Nilingon niya ang kanyang ulo para tumingin sa bintana. Lumalim ang tingin niya. Pumasok si Sam sa study dala ang tasa ng kape. Nilagay niya ang kape sa lamesa at tinanong, Mr. McBride, hindi mo tinanong anong gagawin ni Miss Taylor sa Morwich? Kinuyom ni Almaro ang kanyang kamao, nilagay malapit sa kanyang bibig at umubo. Sasabihin niya sa akin kung gusto niyang sabihin. Nung una, naniniwala siyang mas mabuti para sa kanilang dalawa na hindi laging magkita. Pero nagsimula na niyang mamiss si Isabella pagkatapos niyang malayo ng 2 araw. Kinuha niyang kape at uminom. May nakuha ka na bang kahit na ano tungkol kay Gonzalvo? Umiling si Sam. Hindi lang tayo, pero pati ang Metropolis ay hinahanap siya. Hinarang ng mga tao sa Metropolis ang tauhang pinadala ni Judah para maghanap sa kanya. Ngayon na patay na si Judah, wala pang ginagawa si Charles. At nag-aalala siyang nagtanong, Mr. McBride, sa tingin mo ba may nangyari talaga kay Gonzalvo? Nawawala si Gonzalvo pagkatapos ng atake. Matagal na nila itong hinahanap pero hindi nila ito makita o ang katawan niya. Kung buhay pa siya, bakit hindi pa rin siya nagpapakita? Nabigla si Almaro ng sandaling iyon. Binaba niya ang tasa at sinabing, ituloy lang natin ang paghahanap sa kanya. Malalaman natin kung anong plano niya kapag nakita natin siya. Nang may sasabihin sana si Sam, nag-vibrate ang phone niya sa bulsa niya. Kinuha niya ang phone niya para tignan at sinabing, galing kay Elder Master McBride. Inangat ni Almaro ang kanyang ulo at sinabing, sagutin mo. Sinagot ni Sam ang tawag at nagulat nang marinig ang sinabi ni Teofilo. Anong sinabi mo? Nakita mo na si Solomon? Nakakunot ang noo ni Almaro. Pero wala siyang sinabi, naghintay siya hanggang sa matapos ni Sam ang tawag at tinanong. Nakita niya si Solomon? Hindi rin sigurado si Sam, sabi niya. Matapos ang ilang taon na pagkalaho sa medical world, nagpakita na ulit si Solomon. Assistant ni Solomon ang nakakita ng balita at may isang nagsabi kay Elder Master McBride. Nanibago sila dahil sa oras na pagpapakita ni Solomon. Bakit naman siya magbabalik sa panahon na ganito matapos niyang maglaho na sobrang tagal sa medical world? At saka walang sino man ang nakakita kay Solomon noon. Kaya paano nila masasabi na totoong si Solomon yun o hindi? Nasaan? Hindi ako sigurado kung nasa Stoslo si Solomon o wala. Pero magkikita ngayon si Elder Master McBride sa kanyang assistant sa Regent Restaurant. Binaba ni Almaro ng tingin niya. Walang kahit anong emosyon dito at ito ay malamig parang ilalim ng dagat. Matapos ang ilang sandali, sinara ni Almaro ang libro at sinabing, tara at puntahan natin sila. Nasa eastern region ng Ambergate Street ang Regent Restaurant. Ito ang pinakamalaking restaurant sa Ambergate Street. Kilala bilang The Pearl of Ambergate. Dumagdag sa dating itsura ng street ng vintage ng mga gusali. Puno ng iba't ibang tindahan ng street tulad ng mga sanglaan, team restaurant, jewelry store, hotels, bangko, cafes at marami pang iba. Lokal ang karamihan sa mga yon. Pero meron din mga dayuhan. May 2 grupo ng tao ang nakatayo sa loob ng Sky One. Ang pinakamalaking private room sa Regent Restaurant. Nakatayo ang waiter sa tabi ng lamesa habang naglalagay ng tsaa. Kinuha ni Teofilo ang tasa ng tsaa at tinanong, ikaw si Miss Moore? Pwede ka bang magkwento tungkol sa sarili mo? Nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa ang babaeng nakasuot ng puting blazer na may panloob na black shirt. Mukha siyang matalino at profesional. Naglagay siya ng make-up na nakaipit sa likod ng tenga ang shoulder length hair niya. Nakakaakit ang bawat sulok ng mukha niya at matalim ang kanyang tingin. Tumawa si Valeria at sumagot. Sa Sklokova ang dad ko at ang mom ko ay sa Jakukari naman. Lumaki ako sa Stoslo kasama ang dad ko. At dahil mahilig sa tea ang dad ko, naman ako na rin. Pansin ko nga. Binaba ni Teofilo ang taas at sinabi, sabi mo, guro mo si Solomon. Nasaan na siya ngayon? Hindi niya ako pinayagang magsabi kahit kanino kung nasan siya. Pero inutusan niya akong may ibigay sa'yo. Inutusan ni Valeria ang lalaki sa likod na dalhin sa kanya ang bronze na case. Binuksan niya ito at ang gintong velvet na nakahanay sa sulok ng case para maiwasan ang pagkabasag. Nang pinakita sa harap ni Teofilo ang maingat na pagkabalot ng bagay,
Nagulat siya. Ito ay ang unang bersyon ng sleeper virus. Binuo ito ni Dr. Judah David dati. Walang reaksyon na sabi ni Valeria. Sa kasamang palad, hindi naging maayos ang research niya. Ginamit ito ng teacher makabuo ng vaccine para sa sleeper virus noong nakaraang 30 taon. Totoong si Solomon na nakapagpapigil ng pagkalat ng virus nakaraang 30 taon. Alam ito ni Teofilo. Habang nag-iisip siya, tinanong niya, kung ganun, magagamot niya ba ang virus sa katawan ng apo ko? Yumuko si Valeria at sinabing, kahit ni ilang taong mag-isa sa buhay ang teacher ko, alam kong hindi lang siya uupo kung malaman niyang may sleeper virus pa rin. Please, kailangan mo sabihin kay Solomon na tulungan ang apo ko. Wala na siyang natitirang oras. Habang kaya siyang magligtas ni Solomon, pwede ko siya mabigyan ng pera kahit anong halaga, sabi ni Teofilo. Sa oras na yon, 2 taon dumating sa labas ng pinto. Dahan-dahang naglakad si Sam sa private na room habang tulak ang wheelchair. Si Almaro nakaupo sa wheelchair, pinagkrus ang kanyang daliri at dinikit sa katawan niya. Walang ekspresyon sa mukha niya. Almaro, ano ginagawa mo dito? Nagulat si Teofilo at tumingin siya kay Sam. Hindi napigilan na sumagot ni Sam. Pinilit ako ni Mr. McBride na pumunta dito. Nang tumingin si Valeria kay Almaro, napakaraming emosyon ang lumabas sa mata niya. Tumingin si Almaro sa babae na nasa harapan niya at bahagyang ngumiti. Nakakahiya na hindi ko personal na makikita si Mr. Solomon. Kalmado siyang sinagot ni Valeria na nakangiti. Sigurado ko magkakaroon ka rin ng pagkakataon na makita siya pag lumbas na siya sa kanyang pag-iisa. Almaro, ito'y si Miss Moore. Estudyante siya ni Mr. Solomon at assistant. Si Miss Moore ang magsasabi ng kondisyon mo kay Mr. Solomon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magpahinga. Panahon na para magpahinga ka muna at hayaan ang mga bagay-bagay. Makahulugang ngumiti si Almaro at sinabi, kung ganun, maraming salamat Miss Moore. Habang pauwi na sila, nakatingin si Almaro sa bintana. Malalim ang tingin niya. Tinignan siya ni Sam sa rear mirror at tinanong, Mr. McBride, estudyante talaga ni Solomon si Valeria? Di ba parang ang bata pa niya? Binawi ni Almaro ang tingin niya at sinabing, malalaman natin yan kapag nakita na natin si Gonzalvo. Gonzalvo? Nagulat si Sam. Sinasabi mo bang kilala ni Gonzalvo si Solomon? Nung nagkaroon ng pagsiklab 30 years ago, gumawa si Solomon ng pangalan niya pagkatapos niyang magpakita sa Stoslo. Pero maliban sa alam ang pangalan niya, sabi nila konti lang ang nakakita sa kanya. Walang sino man ang nakakita sa kanya nang umalis siya sa medical world. Paano nakilala ni Gonzalvo si Solomon? Tinaas ni Almarong ulo niya at sinabing, dahil kay Rebecca. Nani ni Miss Taylor? Nagulat si Sam. Hindi ba't may koneksyon ang nani ni Miss Taylor niya sa Metropolis? Kilala niya rin si Solomon? Posible kayang si Solomon. Ang isang bagay na alam natin tungkol kay Solomon ay taga Morwis siya. Kung may kaugnayan ba siya sa Metropolis o wala, hindi na rin natin alam. Sabi ni Almaro, malamig ang tingin niya. Kay Valeria naman, sigurado akong may plano siya. Patay na si Judah, nawawala si Gonzalvo, habang si Charles ay wala pa rin ginagawa. Tapos itong si Valeria biglang nagpapakita at sasabihing may connection siya kay Solomon. Lahat ay mukhang normal. Pero alam ni Almaro na maraming lihim na nakatago. Pero kung pagkakataon lang talaga yon o hinandang plano talaga, kailangan pa rin nilang maghintay at malaman ano ang resulta ng mga nangyari. Tiningnan ni Almaro ang litrato sa phone niya at ang matalim niyang tingin ay naging malumanay. Kinamot niya ang pisngi niya gamit ang daliri at sinabing, Bella, matagal na nagpapahinga sa kama si Bella, bakas ng konting panghihina. Dahil 3 beses na siyang kinuhanan ng dugo. Gising ka na. Pinuntahan siya ni Charmaine dalang mangkok ng soup at tinulungan siyang tumayo mula sa kama. Anong pakiramdam mo? Mas mabuti. Pinilit ngumiti ni Isabella habang kinukuha ang soup ni inabot ni Charmaine. Napabuntong hininga si Charmaine. Kailangan mo munang magpahinga ng ilang araw bago natin ituloy ang pagkuha ng dugo mo. Kung hindi kakayanin ng katawan mo ang exertion. Yumuko si Isabella na marinig na kailangan pa niyang maghintay ng ilang araw. Ayos lang basta maging matagumpay lang ang research. Hindi talaga niya iniisip kung gaano karami ang dugo ang kukunin nila sa kanya. Kaya niyang gawin ang lahat basta makabuo ito ng bagong vaccine at maliligtas si Almaro. Nagkakamot si McCoy nang baba niya sa laboratory. 2 araw na siyang hindi natutulog. May 2 maitim na bilog na nakapalibot sa mata niya at may konting balbas na rin na tumubos sa kanyang baba.
Lahat ng 3 extraction ay matagumpay. Sobrang baba ng survival rate ng antibodies pagkatapos iwan ng dugo at hindi na nila maikalat ang antibody cells sa mula sa dugo. Kahit ano pa mang subok nila, hindi sila magkakaroon ng kahit anong resulta maliban na lang kung magpapalit sila ng mas mabilis na paraan. Binaba ni Solomon ang hawak niya at sinabing, paano kung i-extract natin ang antibody cells habang kumukuha tayo ng dugo sa kanya? Nagulat si McCoy. I-extract ang antibody cells habang kinukuhanan siya ng dugo? Magandang subukan ito pero ang prosesong extraction ay matagal. At saka, hindi natin pwedeng gumamit ng intravenous anesthesia sa buong proseso. Kaya hindi ko alam kung kakayanin ba niya o hindi. Nang may sasabihin sana si Solomon, dumating si Isabela sa pinto at sinabing, kaya ko, gawin natin. Lumingon si Solomon sa kanya at nakakunot noo. Bella, anong ginagawa mo dito? Dapat magpahinga ka. Maputla ang mukha ni Isabela at mukhang sobrang hina niya na matutumba. Siya sa mahinang bugso ng hangin. Gusto kong subukan ang paraang sinasabi niyo. Hindi ako natatakot sa sakit. Dahil kaya niyang tiisin ang sakit noong panahon ng labor niya. Naisip niya na wala ng sakit pa sa mundong ito ang hindi niya kakayanin. Tiningnan ni McCoy si Solomon na parang hinihintay niya itong magdesisyon. Pumunta si Solomon kay Isabela at nilagay ang kamay niya sa balikat nito. Dapat magpahinga ka. Pag-usapan natin ito sa mga susunod na araw. Huwag kang mag-alala, magpapahinga ako ng lubos. Ngumiti si Isabela. Makalipas ang ilang araw, mas naging mabuti ang lagay ni Isabela. Pagkatapos ng physical examination, pumunta si Isabela, naka-hospital gown sa operating room. Humiga siya. Nakatingin sa mga operating lights at iniisip kung paano niya nakayanang ipanganak ang mga bata. Pinuntahan siya ni Solomon at sinabit ang blood bag sa tabi niya. Naglagay sila ng anesthesia sa balat ni Isabela nang umpisahan siyang kunan ng dugo, kaya hindi siya masyadong nakakaramdam ng sakit. Pero nang dumali ng dugo niya sa kanyang ugat, nakaramdam na siya ng sakit. Dahan-dahan na siya nasasaktan, pero pumipintig ito ng pigain nila ang dugo. Pakaramdam niya may patuloy na sumasaksak sa isang sugat gamit ang kutsilyo. Kumunot ang noo ni Isabela pero kinagat niya ang labi niya at tiniis ang sakit. Nagsimula na siyang mahilo, paninikip ng dibdib at nahihirapan sa paghinga nang makarating sa partikular na bahagi. Umpisahan ang pagbuhos ng dugo, kalmadong utos ni Solomon. Naubusan na si Isabela ng dugo kaya kailangan na nilang umpisahan kaagad ang pagsasali ng dugo. Ginamit ni Charmaine ang bag ng dugo na inihanda na nila bago pa man ang operasyon. Naglagay din sila ng oxygen mask para may sapat na oxygen na hihingahan si Isabela. Matapos ang mahabang oras, hindi na maramdaman ni Isabela ang kamay niya. Pero hindi siya gumawa ng kahit anong ingay buong proseso. Pinapakalma siya ni Charmaine sa gilid niya habang pinupunasan ng malamig niyang pawis sa noo. Babad naman ng pawis ang likod ni McCoy at Solomon. Nilalabanan nila ang takbo ng oras. Nang kunin ni Solomon ang antibodies, nakahinga ng maluwag si McCoy at napabulalas. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Agad na naglagay ng anesthesia si Charmaine kay Isabela at nawalan ng malay si Isabela. Nang magising siya ulit, madilim ng langit, natahinang sugat sa kamay niya. Marigona, pinuntahan siya ni Charmaine at bahagyang lumapit para tingnan siya. Anong pakaramdam mo ngayon? Masakit pa rin ba? Umiling si Isabela at sumagot. Hindi na sobrang sakit. Binabana ni Charmaine ang gamot at sinabing, kapag nagsimulang sumakit, pwede kang uminom ng painkiller. Tumango si Isabela at binuka ang maputla niyang labi. Gumana, di ba? Oo, sagot ni Charmaine. Inihiga niya ito sa kama at nagpatuloy. Malapit na rin nating makuha ang resulta kaya magpahinga ka. Makalipas ang isang linggo, pumunta si McCoy sa laboratory at tuwang-tuwang sumigaw. Solomon, nandito ng report. Nagawa natin. Kinuha ni Solomon ang report mula sa kanya at saka natutuwang nagpatuloy si McCoy. Dahan-dahang mamamatay ang virus kapag dumikit ito sa antibodies na nasa dugo ni Miss Marigona. Itong pinakamatibay na bagong antibodies, McCoy. Masama ito. Biglang dumating si Charmaine sa pinto at mukhang naguguluhan. Sandali siyang nagulat nang makita niya si Solomon pero nabawi rin niya kagad ang pagkakalma. Nandito ka rin pala, Mr. Solomon. Binaba ni Solomon ang report at tumingin sa kanya. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Charmaine at sinabing, nakatanggap ako ng balita galing sa Stoslo na mayroong isang taong nagpapanggap ni Mr. Solomon at sinasabing nakagawa ng bagong uri ng vaccine at pinapadala sa iba't ibang hospital sa ibang bansa.
Nagulat si McCoy ng ilang sandali bago siya makaramdam ulit ng paligid niya. Sino namang magpapanggap na si Solomon? Kahit na konti lang nakakita kay Solomon noon, hindi siya madaling gayahin, lalo na makagawa ng bagong vaccine. Nagdilim ang mukha ni Solomon. Alam ko kung sino. Ang darating ay darating. Sa Hans Palace. Nagbababad si Isabela sa mainit-init na araw sa courtyard. Ngayong linggo'y nagpapagaling siya. Halos kalahating buwan na siyang nasa Morwish at iniisip na baka galit na si Asher sa kanya o may mapansin na si Almaro. Bella, Tito Edward, tumingin si Isabela sa hindi masyadong katandaang lalaki na lumapit sa kanya. Siya ay gwapo pa rin at disente tulad ng dati. Parang walang naiiwang bakas ng edad sa kanyang mukha. Huminto si Edward sa tabi niya. Ayos na ba ang pakaramdam mo? Tumango si Isabela na nakangiti. Halos magaling na ako. Siya nga pala, Tito Edward, may nakuha bang kahit anong balita ang mga tauhan mo tungkol kay Lolo sa Stoslo? Bahagyang namangha si Edward at tumiling ang kanyang ulo. Wala pa rin. Binaba ni Isabela ang tingin niya nang marinig yon. Wala pa rin akong maririnig na balita tungkol sa lolo ko at natatakot ako na baka maging mas babala ang mga nangyari kaysa maging mabuti. Dahan-dahan tumayo si Isabela. Gusto ko nang bumalik sa Stoslo. Hindi ka na makakabalik ngayon. Bakit? Sandaling nagulat si Isabela at nagtanong siya nang makitang bahagyang ng dilim na mukha ni Edward. May nangyari ba? Hindi nagtago si Edward ng kahit na ano sa kanya. May isang taong nakagawa ng bagong vaccine sa Stoslo na ginagamit ang pagkakakilanlan ni Solomon at naging malaking gulo yun sa bansa. Naganap lang ang pagbagsak ng David pagkatapos ng pagkawala ni Gonzalo. Pero sa panahon na to, may isang taong nakaimbento ng vaccine. Kakaiba ito't natatakot ako na hindi ganun kasimple itong sitwasyon. Ginaya si Solomon? Meron talagang pineke ang pagkakakilanlan ni Solomon at gumawa ng bagong vaccine? Bahagyang naningkit ang mata ni Isabela. David lang kilalang partido nag-aral tungkol sa virus sa Stoslo. Pero patay na si Judah ngayon, kaya sino nagpapanggap na si Solomon? At bakit niya gagamitin ang pagkakakilanlan ni Solomon? Plano ba niyang gamitin ang pagkasikat ni Solomon para magkaroon ng benepisyo sa sitwasyon ngayon? Pero kung dahil lang sa reputasyon niya kaya ginamit niya si Solomon, dapat hindi siya gumawa ng ganong kalaking gulo. Mapaparusahan lang siya ng batas kung mapapatunayan na nanluloko siya. Pero dapat isa siyang tunay na may kakayahan para mangahas na gumawa ng malaking gulo. Umiling si Edward. Marahil si Solomon lang ang tanging taong nakakaalam. May gustong sabihin si Isabela pero biglang nagring ang phone niya at sinagot niya ang tawag ni Sam. Miss Taylor, kailan kayo babalik? Si Mr. McBride ay maulap sa syudad ng Zena at ang paligid ay makulimlim at maalikabok. Ang maunlad na syudad at nawala ng kulay at nababalot ng makulimlim na hanay. Mabilis na lumala ang kondisyon ni Almaro at na-admit din siya sa intensive care unit ng ospital. Mabilis na naglalakad ng taas-baba si Teofilo sa koridor. Walang alam kung ano bang mangyayari. Elder Master McBride, Miss Moore. Tumalikod si Teofilo at nakita si Valeria na naglalakad papunta sa kanya't may kasama. At tumingin siya na makarating si Valeria sa harap niya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, magiging maayos si Mr. McBride dito sa teacher ko." Magagamot ba talaga siya ni Solomon? Hindi naniniwala si Teofilo kay Solomon. Hindi lang siya sigurado. Tila misteryoso to walang nararamdaman ang pinakitang mata ni Valeria. PhD ang teacher ko galing St. Neil's Medical University. Talagang hindi sa kanya birong buhay ng isang tao. Talagang mapapagaling ng teacher ko si Mr. McBride sa bagong vaccine na ginawa niya. At sigurado akong tatayo siya mula sa abo tulad ng phoenix. Lumabas si Sam sa koridor. Nakita si Teofilo na nakikipag-usap kay Valeria at agad na naging malungkot ang ekspresyon niya. Lumapit siya at sinabing, "Elder Master McBride, hindi pa rin natin alam gaano ka-epektibo ang bagong vaccine. Hindi ba parang mali na pumayag tayo na gamitin ito kay Mr. McBride?" "Sir, may hinala ka bang may mali sa ginawang vaccine ng teacher ko?" Tanong ni Valeria na may kalmadong ekspresyon. "Marami ng experiment ang nagawa ng teacher ko sa vaccine. Marami siyang alam tungkol sa sleeper virus at hindi nagkakamali ang sitwasyon." Nilagay ni Teofilo ang kamay niya sa balikat ni Sam. "Kahit minsan maniwala lang tayo. Elder Master McBride, ikaw." Bahagyang kinuyom ni Sam ang kamay na nasa gilid niya. Pero hindi niya maipakita ng buo ang hinala niya nang maalala niyang sinabi ni Almaro na dapat hindi nila biglain ang kalaban.
Ngayon lumabas ang doktor sa intensive care unit. Agad na humakbang si Teofilo at tinanong, "Kamusta ito?" Tinanggal ng doktor ang kanyang mask at sumagot na may ngiti. Mukhang positibong epekto ng vaccine. Nasa kontrol na ngayon ng virus sa loob ng katawan ni Mr. McBride, pero kailangan pa rin niyang manatili sa ospital para maobserbahan. Kumalma si Teofilo at ngumiti nang marinig ang sagot. "Sige, mabuti yon." Halata sa ekspresyon ni Sam ang pagkagulat. Nasa kontrol na ang virus? Pero kung hindi si Solomon ang taong yun, sino naman na may ganong abilidad? Maaari kayang mali kami ng hinala ni Mr. McBride? Umangat ang sulok ng mga labi ni Valeria at ngumiti siya. "Mr. McBride, nagtitiwala na ba kayo ngayon sa teacher ko?" Nakuha ni Teofilo ang magandang resulta na gusto niya, kaya natural lang na mas maniwala siya kay Valeria. Buong buhay kong maalalang kabaitang pinakita niyo sa mga McBride. Kaya sabihin niyo lang sa akin kung may kakailanganin kayo sa hinaharap. Hindi niyo na kailangang mangako ng ganyan, Mr. McBride. Buong buhay ng teacher ko ay nilaan niya para sa research na to at wala na siyang kailangan. Sapat na sa kanya na makatulong sa mga tao. Natuwa si Teofilo sa mababang loob na sagot ni Valeria. Kung may maging kailangan man, magsabi lang kayo. Hindi niyo kailangan maging magalang sa aming mga McBride. Sige. Binaba ni Valeria ang tingin niya at ngumiti. May malabong panlalamig sa ibaba ng mata niya. Dumating si Isabella sa airport ng Stoslo. Pumunta sa exit at nakita si Maddie na nakatayo sa harap ng kotse, naghihintay sa kanya. Nang makitang medyo maputla pang mukha ni Isabella, kunot ang noon ni Maddie. "Ma'am, ayos lang kayo?" "Ayos lang ako. Dalhin mo ko sa ospital." Mabilis na pumasok si Isabella sa sasakyan. Ilang sandali, hininto ni Maddie ang sasakyan sa harap ng ospital. At nagmadali si Isabella pumunta sa inpatient department at hindi huminto. Nakarating siya sa station ng mga nurse at tinanong niya ang lokasyon ng kwarto ni Almaro at pumunta siya sa VIP ward. Nang makarating siya sa pinto, nakita niyang babaeng nakatabi sa katawan ni Almaro. Ilang inches lang ang layo ng labi nila sa isa't isa at hawak ni Almaro ang bewang niya. Pero parang wala siyang balak na itulak ito palayo. Nagulat si Almaro nang makita niya si Isabella. Binitawan niya kagad ang kamay ni Valeria at kalmado ang ekspresyon sa mukha niya nang sabihin, "Bella, bakit ka nandito?" Nagkatinginan sina Isabella at Valeria. "Pasensya na't maling oras ang pagdating ko. Mukhang naistorbo kong date ni Mr. McBride sa magandang babaeng ito." May nakakaakit na mukha ang babae na ito na nagbibigay sa iba ng inggit. Nakakamanghang tignan ang mukha niya at ang ganda niya ay agresibo at nakakasakit. Mukhang perpektong hinulma ang mukha niya. Halos perpekto ito pero ngunit hindi pa rin perpekto sa parehong oras. Kay Isabella nagpapakita siya ng pamilyar na aura pero mukha niya hindi nagpapaalala kung saan niya ito nakita dati. Alam ni Almaro na ibang pagkakaintindi ni Isabella at lumawak at lumalim ang ngiti niya. "Wala nang natitirang espasyong mata ko para sa ibang babae maliban sa'yo. Estudyante ito ni Solomon." Tumayo si Valeria at tumango kay Isabella na nakangiti. Lahat ng galaw niya elegante at magalang. Nang marinig ni Isabella ang mga salitang estudyante ni Solomon, naintindihan niya kaagad at malamig na kumulot ang sulok ng labi niya. "Oh, napag-iiwanan na talaga ako ng mga nangyayari sa mundo. Hindi ko alam na may estudyante pala si Solomon na bata at may magandang mukha." Nanatiling ekspresyon ni Valeria at ngumiti. Kaibigan siguro ni Mr. McBride itong babae. Dahil may magbabantay na kay Mr. McBride at may kailangan pa akong puntahan. Aalis na muna ako. Umalis na siya ng kwarto na nakayuko. Mukhang masunurin at mapagkumbaba. Nakatingin si Almaro sa likod niya nang lumbas siya. Makulimlim ang mata niya na parang napakalalim nito at walang nakakaalam kung anong iniisip niya. Mukhang naistorbo ka talaga. Pupuntahan ko siya at pababalikin ko kung sobra ka nag-aatubiling umalis siya, Mr. McBride. Tumalikod si Isabella pero hinila sa kamay ni Almaro gamit ang malakas na puwersa. Nagulat si Isabella na mapansing wala na ang lamig sa mata nito. Ngumiti sa kanya si Almaro. "Hindi lang kita nakita ng kalahating buwan, naging selosa ka na." "Sino nagsabing nagsiselos ako?" Inalis ni Isabella ang kamay niya sa pagkakahawak ni Almaro. "Nagbiyahe ako dito mula pa sa Morwich pero nakita ko silang dalawa na mukhang naglalandian pagpasok ko ng pinto. Ilang inches na lang ang layo nila para maghalikan at maglambing sa isa't isa." Marahang tumawa si Almaro at tinalikod siya para tumingin ito sa kanya. "At sinasabi mo pa rin ba na hindi ka nagsiselos?" Hindi nagsalita si Isabella. Walang nagawa si Almaro. Sinabihan siya ng lolo ko na manatili dito para alagaan ako.
kahit na hindi ko kailangan. Ngumiti si Isabela. Sobrang nag-aalala talagang lolo mo sa'yo. Nagawang kontrolin ni Solomon na galing sa Stoslang virus sa katawan mo. At estudyante siya ni Solomon? Dahil doon, malaki ang pag-asa niya. Paniguradong pinipilit ka ng lolo mo ngayon na makipag-divorce sa akin at pakasalan siya, tama ba? Bahagyang napakunot si Almaro habang pinipisan niyang ilong niya. Hindi ka ba natatakot masira ang ngipin mo kapag sobrang asim ng mga sinasabi mo? Huwag mong ihawak sa akin ang kamay mo na pinanghawak mo sa kanya kanina. Tinanggal ni Isabel ang pagkakahawak sa kanya. Naiinis siya sa nangyari na para bang may humawak sa bagay na pagmamay-ari niya. Nandidiri siya. Niyakap siya ni Almaro at namamaos ang boses niya. Wala nang lugar ang puso ko para sa ibang babae. Sakop mo ng lahat. Puputulin kong kamay ko kung ayaw mo maniwala. Ano sa tingin mo? Madugo at kadiri, ayaw ko niyan, sabi ni Isabela. Nakalagay ang baba ni Almaro sa ulo ni Isabela. Alam kong sinadya kong lapitan ng babae na yon. Sinadya niyang mahulog sa akin, kaya sinabayan ko na lang siya. Habang nakikinig sa paliwanag ni Almaro, tumayo si Isabela. Sinabayan mo siya? Hahalikan mo ba siya kung hindi ako dumating? Mahigpit na napatikom si Almaro. Naniningkit ang mga mata dahil sa mga sinasabi ni Isabela. 3 taon nang lumipas at hindi pa rin nagbabago ang bela ko. Kaibig-ibig pa rin. Tinitignan ko lang ang mukha niya. Napubuntong hininga na lang si Almaro. Natatakot siya na tulungan ni Maddie ang asawa niya sa mga pagdududa nito at sirain ang buong ospital kapag hindi pa rin siya magpaliwanag. Tingnan ang mukha niya. Nilapitan siya ni Isabela. Tulad ba niya yung gusto mo? Inangat ni Almaro mga daliri niya at pinisilang pa nga ni Isabela at marahan siyang hinalikan. Hinawakan niya ang labi ni Isabela habang nakatitig. Katulad mo yung gusto ko. Ang mukha niya lang ang nakikita sa refleksyon ng mga mata ni Almaro. Tinanggap ni Isabela ang malambing na paliwanag ni Almaro at hindi na pinagpatuloy pa ang usapan. Okay, narinig ko kay Uncle Edward na may nagpapanggap na Solomon. Alam ko na kilala ng bela ko si Solomon. Pangi-istorbo ni Almaro sa kanya. Lumakas ang pagmamalaki sa mata niya. Sa oras na yon napagtanto ni Isabela na wala siyang sinabihan tungkol sa pagiging magkakilala nila ni Solomon. Bumaba ang tingin niya. Paano mo nalaman na hulaan yun? Inayos ni Almaro ilang hibla ng buhok sa noo ni Isabela at nilagay sa likod ng tenga. Sinabi sa akin ng lolo mo ang relasyon ng nanay mo kay Solomon. Kaya naisip ko na kilala mo si Solomon. Ibig sabihin, alam mo na impostor ang nagbigay sa'yo ng vaccine? Nag-aalala si Isabelang maloko siya, kaya nagmamadali siyang bumalik sa Stoslo. Pero matagal na pala niyang alam. Pero ngayong iniisip niya, hindi pa naman gumawa ng katangahan si Almaro. Mula noon, palagi siyang mas nakaalam kumpara sa iba. Tumango si Almaro. Gusto ko lang makita kung sinong Solomon sa likod ng mga kalokohan na to. Kung nagawa niyang i-develop ang vaccine, mukhang hindi lang siya simpleng tao. Sumandal si Isabela sa braso niya. Kung alam mo na impostor siya, saan ka kumuha ng lakas ng loob na iturok ang vaccine na binigay niya sa'yo? Ngumiti si Almaro. Hindi ko ginamit yun. Nagulat si Isabela sa naging sagot niya at hinaplos ni Almaro ang itim niyang buhok. Itong nakikita mo ngayon dahil lang ito sa lubha ng sakit kaya na ospital ako. Palabas ng ito lahat. Binayaran ko mga trabahador ng ospital at ang itinurok nila sa akin hindi vaccine ko hindi glucose solution lang. Inangat ni Isabela ang ulo niya para tingnan si Almaro at malambing na ngumiti. Ang talino mo talaga. Nagawa niyang lokohin lahat at naloko niya rin ako. Sa paraan ng panloloko ni Almaro, nagagawa niyang paniwalain ang lahat ng hindi nila nalalaman. Hawak na sila ni Almaro sa kanyang palad habang naniniwala sila. Palagi siyang nauuna sa mga kalaban niya. Pinaplanong mga galaw niya ng palihim habang ang mga kalaban niya harap-harapan siyang inaatake. Iniisip ng mga kalaban niya na nakuha nila si Almaro, pero ang totoo silang pinaglalaruan niya. Pinisil ni Almarong baba niya at ang manipis niyang labi ay bahagyang nakasara. Sinabi mo sa akin na ilang araw kang lang mawawala, pero ang tagal mo kaya naisip ko na hindi ka nababalik. Kumurap si Isabela. Paano kung hindi talaga ako bumalik? Hindi sumagot si Almaro. Hinawakan ni Isabela ang malamig na kamay na nakahawak sa baba niya. Almaro, maghintay ka na muna. Ililigtas kita. Napatigil si Almaro. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Isabela at noo. Pumunta ka ba sa Morwich para iligtas ako ni Solomon? Oo. Pinulupot niyang kamay niya sa bewang ni Almaro. May solusyon na si Solomon pero kailangan pa nating maghintay. Samantala, sumakay si Valeria sa elevator papunta sa top floor ng hotel habang ang ekspresyon niya ay naiinis.
Nagtago ako sa Stoslo na 3 taon at nalamang patay na si Judah. Pero hindi ko inakalang buhay pang malandi na yon. Sa simula gusto ko na umasa sa ginawang vaccine ni Jacob para iligtas si Almaro. Kapag nagawa ko yun, siguro magkakaroon ako ng pagkakataong makipag-ayos. Binago ko pang pagkakakilanlan ko't pangalan. At tinitingnan ako ni Lolo ngayon. Sigurado ko makukuha ko ulit ang tiwala niya. Pero hindi namatay si Isabella Taylor. Bumukas ang pinto ng elevator. Itinago niya lahat ng ekspresyon na makikita sa kanyang mukha. Lumabas ng elevator habang nakakuyom ang kamao. At pumunta sa private swimming pool sa rooftop. Hindi siya pinigilan ng ilang bodyguard na nakatayo doon. Lumalangoy ang blonde na lalaki sa malaking pool hanggang sa nakatayo si Valeria sa gilid. Master, lumangoy si Jacob papunta doon. Tinanggal ang goggles niya at umahon sa pool. Agad siya nilagyan ng towel ng pinakamalapit na bodyguard. Nasa 45 years old na siya at may sexy designer stubble sa muka. At siguro, dahil sa may well-defined na facial features ang mga Caucasian, hindi nakapagtataka na sa 30s pa lang ang lalaki. Madilim at malungkot ang mata niya na parang balisang dagat, habang ang muscles niya ay matipuno na nagpapamature sa kanya at sobrang masculine. Pinunasan ni Jacob ang buhok niya gamit ang towel at malalim ang boses niya na, "Ginamit na ba niya yung tinanong vaccine?" Tumango si Valeria. "Oo, sabi ng doktor ay nakontrol nitong virus sa katawan niya. At wala rin ako nakita na side effects." Dagdag niya. Saglit na nabigla si Jacob. Walang nakakita mula sa mukha niya kung anong iniisip niya. Sa oras na yon, nilapitan siya ng isang bodyguard at dala ang cellphone niya. "Mr. Robles, galing po sa prinsipe." Kinuha ni Jacob ang phone, sinagot ang tawag at lumayo para kausapin si Charles. Matapos ang 6 na minutong tawag, tumalikod siya tumingin kay Valeria. "Ikaw, mag-isip ka ng paraan para makakuha ng dugo ni Almaro. Kailangan kong i-test." Kahit na hindi alam ni Valeria ang intention niya, alam niya na hindi sasaktan ni Jacob si Almaro, kaya tumango siya. "Okay." Itim na sasakyan na mabagal na umaandar sa Eastern State at si Isabella na nakaupo sa sasakyan ay nakatanggap ng tawag mula kay Solomon. Sinagot niya ang tawag at narinig niya ang boses ni Solomon sa kabilang linya. "Umalis ka sa Stoslo bago pa tuluyang gumaling ang katawan mo." Nagmamadaling umalis si Isabella sa bansa, kaya nakalimutan niyang sabihan si Solomon tungkol sa pag-alis niya. Kaya nanghingi ng tawad niyang sinabi, "Kasalanan ko, nag-aalala talaga ako sa kanya, kaya wala kang dapat ipag-alala, na-test ko na tong vaccine." Saglit na tumigil si Solomon bago nagpatuloy. "Tunay ito, kaso lang hindi siya gaanong gagana sa taong yan mula sa mga McBride." Nagulat si Isabella. "Sinasabi mo ba na tunay ang vaccine na yon? Hindi siya virus at hindi rin siya nagpapanggap para sirain ang reputasyon ni Solomon?" Bigla siyang may naalala. "Dad, kilala mo yung impostor ano?" Pinaradang sasakyan sa labas ng courtyard. Lumabas si Isabella sa sasakyan habang nakikinig sa tawag. Tumayo sa gilid ng sasakyan at hindi kaagad pumasok sa villa. Nakinig si Isabella sa sagot niya. "Pareho kami ng kwento, pero aayusin ko tong mag-isa. Ipapadala ko kay Edward yung vaccine sa'yo kapag lumabas ng resulta." Tungkol sa kwento na meron sila ng impostor, hindi sinabi ni Solomon sa kanya. Kaya naisip niya na baka malaki yun. Nagpanggap siya na si Solomon pero tunay ang vaccine na ginawa niya. Wala lang talaga yung magagawa kay Almaro. Ibig sabihin na hindi masamang intensyon niya at hindi niya nilokong iba na gawing vaccine ng virus. Katulad na ginawa ng mga David noon. Pero kung wala siyang masamang intensyon, bakit niya ito ginagawa? Pinipilit niya ba na lumabas ang tunay na Solomon? Anong mangyayari ngayong muling nagbalik si Rosita sa katauhan ni Valeria? Makahalata kaya si Isabella tungkol sa pagpapanggap ni Rosita? Mailigtas na kaya si Almaro sa ginawang vaccine ni Solomon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.